Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte sa Senado, ay wala pa rin umanong ebidensya na nagpapatunay na nakinabang Ebidensya. ang Pangalawang Pangulo sa confidential funds. Pinapahiya na lang talaga nila yung sarili nila dyan. Di ba? Sa totoo lang, pinapahiya lang talaga nila yung sarili nila. At ako, kung kamag-anakan ko yan sila na tamistigo dyan, lagi sasabihin sa kanila, sigurado ka pa sa ginagawa mo. Kung kuya ko to, tatanungin ko to, Tol, kuya, sigurado ka ba dyan sa pinagagawa mo? Parang ang labo ata ng ano mo dyan. Di ba? So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at ito pag-usapan natin ngayong araw mga insan, yung hanggang ngayon, 'di ba, sa pagpapatuloy ng impeachment trial na yan, o impeachment hearing na yan laban kay VP Sara Duterte, wala pa rin napatunayan yung prosecution na nakinabang si VP Sara Duterte diyan sa sinasabi nilang confidential fund. Wala pa rin nagtuturo o nagpapatunay na nilustay talaga ni VP Sara Duterte yan, na merong kahit pisong napunta sa kamay niya. Di ba? Wala pa rin silang napapatunayan na ganun mga insan. Kahit anong gawin nilang paikutin yung sitwasyon, bumabalik pa rin doon sa katotohanan na yung binibintang nila kay VP Sara Duterte, gawa-gawa lang nila. At pawang paninira lang itong impeachment hearing na ito. 'Di ba? Para kay VP Sara Duterte. Kahit anong gawin talaga nilang mga insan, doon talaga bumabalik na walang kwenta yung mga pinagkukuha nilang testigo. Maging yung prosecutor panel, namamali-mali rin minsan. Di ba? Huwag mo sagutin yan. Sigapun na tawa kayo. Huwag mo sagutin yan. Tapos, meron siyang tanong na ang sagot ng witness nila, yung pag-akowa, sabi, ano po yun, mapulot po? Wala pa. Siya na rin sumagot, mga insan. So, ito, manorin natin itong mga insan, ang balita na hanggang ngayon wala pa rin talaga silang napapatunayan kay VP Sara Duterte. Wala talaga silang makikita mga insan dahil malinis naka-audit, naka-liquidate ng maayos. Pinakita ni VP Sara Duterte na yung pera ng bayan dapat bayan ng makinabang. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte sa Senado, ay wala pa rin umanong ebidensya na nagpapatunay na nakinabang ang Pangalawang Pangulo sa confidential funds ng kanyang tanggapan at maging ng Department of Education. Yan ang lumutang sa pagtatanong ni Senator Judge J.V. Ejercito sa testigo ng prosecution panel na si dating Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil, subalit bilang hepe ng ahensya, accountable officer pa rin daw si Vice President Sara. Gigit niya talaga ipipilit niya. Samantala, kapwa naman kinatigan ng impeachment court at ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pananatili ni Defense Spokesperson at Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial na isinasangkot din sa issue ng confidential funds. Report mula kay Eden Santos. Wala umanong ebidensya na direktang nakinabang sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge J.V. Ejercito, ay inamin mismo ito ng testigo ng prosecution panel na si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence
Evidence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong version Di ng ba? knowledge po. Sa issue ng audit Wala observation sila. memorandum at notice of suspension ay inamin din ng testigo na maaari pa itong iakyat sa Korte Suprema. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsifikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsifikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? Di ba? At doon sa mga Ibig pangalan sabihin, ng tama yung mga binigay. recipient ng award. Tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa LD, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit nagkaroon ng pendency ng petition for Attorney Wamil, listen to the question, please. Hindi ka kasi. Unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Wala namang nakita ng conflict of interest ang Senate Impeachment Court sa panig ni lead spokesperson at Defense Counsel Attorney Michael Powa. Kinwestiyon kasi ni Senator Judge Rafi Tulfo sa kanyang point of order ang pagiging bahagi ng defense panel ni Powa sa kabila ng testimonya ng prosecution witness na kasama ito sa humiling na mag-issue ng audit query sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent Hindi mo marunong ka na naman. dito ngayon? Paano magiging conflict of interest yun? Hindi naman siya Natin, resource person. O hindi naman siya yung kinakasuhan. Eh, siya mismo Abogado siya. doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Tawa na lang Mr. Presiding Officer. Suportado rin ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang sagot ni Escudero. Anya, iba ang personality ni Powa sa impeachment trial bilang abogado ni VP Sara. Malinaw din umano ang sinabi ng presiding officer na hindi naman respondent sa kaso ang abogado. It's very clear. I respect the decision and very clear decision. There is no conflict of interest of
Kapuna. Ngiti Kapuna naman siya. ang naging tugon ni POA sa tanong ng mga media. Nasagot na niya ito ng presiding officer. It wasn't a position of conflict of interest. I wanted Tama yan. Sagutin yung mga tanong ng mga saying like these. ganun na yan. Mga bias media na yan. Na insinuate na may parang mali ito na ginawa ko or anyone or OVP in that aspect. No? And in fact, Senator Judge Joel Villanueva, he can already help you with that. Diba? Tinanong niya yung witness ko. And the witness said, di po kasi kahit po yung mga heads na kinakausap din po kami. So, you know, there was no need to expound on that. I really felt the need to because I was alluded to, I think twice, plus yung mga nakikita ko sa SOPED, yun naman, diba? So I just wanted to clear the issue para naman wala tayo, hindi na mislead yung mga kababayan natin doon sa essence ng ganung meeting na parang bigyan natin ng context. So, but, you know, nagsabi na naman ang presiding officer na hindi na kailangan na magsalita pa ako doon and for Senator Joel also already clarified that matter. So at least that matter has been put to rest. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang. Yeah, insan. Yari talaga sila. Kahit na talagang gawin nila mga insan. Ito si, marunong pa sana eh. So, plakagan kay Jesus Escudero. Nakakatawa din yung nila, no, yung witness nila. Grabe. Kahit na, pinapaliwanag sa kanya, hindi, ganito kasi sunod talaga sa script mga insan eh. Wala, hindi ako lumis sa script, kailangan, ko to. Mapagtagumpayan ko to. Ay, naku mga insan, pinapahiya na lang talaga nila yung sarili nila dyan. Di ba? Sa totoo lang, pinapahiya lang talaga nila yung sarili nila. At ako, kung kamag-anakan ko yan sila na tamistigo dyan, lagi siya sabihin sa kanila, sigurado ka pa sa ginagawa mo. Kung kuya ko to, tatanungin ko to, Tol, kuya, sigurado ka ba dyan sa pinagagawa mo? Parang ang labo ata ng ano mo dyan. Di ba? Hindi ko lang sigurado mga insan, malay mo, yung pamilya nila ay Santay Duterte din, kaya sila nandiyan dyan. Natin alam, mga insan, o kaya mga pinklawan yun, dilawan. Hindi natin alam mga insan, pero isa lang masisigurado natin, ang hearing na to, lalo lang nilang pinapataas yung pagmamahal ng taong bayan kay VP Sara Duterte. At lalo lang nilang ipinapakita o inilalabas na si VP Sara Duterte ay tahimik na nagtatrabaho ng maayos para sa mamamayang Pilipino. Oh, di ba mga insan? At sinisiraan ng mga buhaya. Kaya mga insan, ano masasabi nyo? I-komento na dyan sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.